A very good evening po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating programang The Carding Show. This is your host, Kuya Carding. Dito po kayo makakapanood ng kwento mula sa mga guests ng kanilang personal testimony, music, gospel, and life. Matututo tayong lahat mula sa experiences ng ating mga guests, lalo na ng inyong lingkod. Well, hindi ko na po patatagalin. We have a special guest for today and siya po ang senior pastor ng Lord of the Harvest Christian Church, which is located in Chaong and many outreach, right? I believe. And of course, he's the chairman of Impact Chaong Quezon. Ito ay association ng mga kapastoran. At syempre, grabe, siya po ang district elder ng District 2 ng Quezon Province. At lastly, and but not the least, he is the treasurer of the Quezon Pastor Association, ang pinagmamalaki namin na asosasyon na ang lahat ng kapastoran sa buong Quezon Province ay nagkakaisa. Hindi lang yon, hallelujah, hallelujah. Siya po, walang iba, kundi si Pastor Abner Pampolina. Ay, magandang araw po, Bishop. Nagpapasalamat po ako sa pribilehiyo na inyong ibinigay para maging guest sa inyong show. Ano po, at ito po isang malaking kagalakan para sa akin. Yes, gusto mo rin batiin ang ating mga... Okay, binabati ko rin po ang lahat ng mga taga-subaybay dito po sa programa ni Kuya Carding, aking pong pinakamamahal na ninong, Bishop. Yeah. So sa inyo pong lahat, magandang araw po. Wow, nabisto pa na ako'y ninong. Mukhang ilang Pasko na akong hindi nakakapagbigay ng pamasko. Pinapaalala ko po, Bishop. Anyway, alam mo, Pastor Abner, huwag naman ikalalaki ng iyong puso. Sabi ko nga, dito sa Quezon Province, I'm so proud na maging ninong mo kasi ikaw ang isa sa pinaka-iginagalang na sinusunod at talagang uhaw na uhaw sa Diyos. Ngayong pandemic na ito, almost maybe 1.5 years na, more or less. Kamusta naman ang ministry at ang buhay mo sa family and everything? Okay, alam niyo po, Bishop, talagang medyo talagang lahat naman po siguro ay masasabi nating apektado ng pandemic. Pero biyaya po ng Diyos ay lagi pong nagpapatuloy sa gawain at never naman po nagkulang ang Panginoon. Kasi na nga po lagi ko pinangahawakan sa buhay, when we're doing God's business, resources will follow. Yes. Kaya hindi po nagkukulang ang Panginoon. Amen. Pero nahirapan ka ba ngayong mga pandemic na ito? O paano mo ngayon? Ano yung ginagawa mo talaga ngayon specifically? Sa totoo lang po, marami po talagang limitasyon. Katulad po ng hindi nagkaroon tayo ng mahabang panahon ng face-to-face worship. Maging ang iba pong mga ministry ay talagang naapektuhan. Pero lagi nga pong sinasabi, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yes. So bagaman maraming mga hindrances sa ating panahon ngayon, marami po naman mga bukas na opportunity na pwede nating magamit para makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yeah. Siyempre, hindi mo nabanggit. Number 1 po ang problema ngayon. Siyempre, dahil walang church, walang tithes and offering. Kamusta naman ang iyong... alam niyo po, paano yung mga expenses mo sa church at sa iyong personal na buhay? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Dahil yung pong aming mga kapatiran, dahil naturuan naman talaga ng pagmamahal sa Panginoon. Nagugulat nga po ako, kahit wala po kaming worship, dinadala po yung kanilang mga kaloob sa bahay, and then dinediretso ko naman po yon sa aming treasurer.
Kaya actually po nung panahon po ng kasagsagan ng pandemic, mas mataas pa po ang giving namin kaysa regular na merong Wow, face to face. grabe. Kaya talagang sabi nga po niyo lagi biyaya po talaga ng Diyos 'yun eh. Napakaganda. At ang Napakabuti ng dami Panginoon. nating audience ngayon all over the Asia and all over the world. Kasi po, everywhere in the social media, naririnig tayo lahat sa programang ito. And nag-encourage ka sa mga kapwa nating kabaro o naglilingkod. At hindi naman katakataka yun dahil matagal na kitang kilala, batang-bata ka pa, gwapong-gwapo sobra, na kilala na kita. Nakita ko yung ating relasyon Ni minsan hindi ko pa nakita na ikay nagsabi patungkol sa pera at mukhangan anak ka ng mayaman na don. Kasi hindi malaman kung ano ba talaga ang iyong kartada o ano ba yun ako, ano ba yung kartada na yan. Naririnig ko lang yung mga word ng mga salitang kanto-kanto. Ibig sabihin mukha ka kasing mayaman. Ay, ikaw Mukha ba, lang po, sa mukha lang. sa totoong buhay ba, kayo po ba well-to-do? Ay talaga po, ako po ipinanganak na mahirap din po ang aming pamilya. Pero siguro talagang yung yaman naman po kasi ng tao, tingin ko yung nasa puso yun at contentment. Kasi kung ano mang ibinigay ng Diyos, kung kontento ka, feeling mayaman din rin po yun Ang pinakamayaman na tao ay yung taong kontento sa buhay. Opo. Ako, huwag niyong pakainin ng 1 linggo, walang big deal sa akin. Pero maghanda ka ng masarap na pagkain, unahan tayo, ay talagang kakainin ko naman yung masasarap. So, kontento talagang kailangan. So, kamusta naman ang sa iyong paglilingkod, sa iyong ministry, sa tawag ng Diyos sa iyo? Ikaw ba'y nakaranas ng mga pagsubok? Nakaranas ka ba na gusto mo nang umayaw? Nakaranas ka ba ng mga, ano ba yung naaalala mong mga matitinding nangyari sa buhay mo na halos parang give up na ako? Lord, ayaw ko na. Nakaranas ka ba ng ganyan? Siguro naman po, kapag ikaw ay talagang maglilingkod sa Panginoon, kabahagi na po kasi yung ating ng paglilingkod, yung pagsubok. Kasi para sa akin, yung mga pagsubok na yan ay nagsisilbing stepping stone natin para lalo tayong maging matatag at para lalo tayong maging produktibo po sa paglilingkod sa Panginoon. Marami mga pagsubok. Pwede bang magkwento ka ng ano yung pagsubok na talagang unforgettable? Unang-una siguro po, nung ako'y magsimula ng ministry, pagpapastor, pioneering po kasi halos. So alam niyo po, pag pioneering kayo sa gawain, tapos wala kayong sending church, walang pinaka-mother church, wala talagang magsusupport. So sa simula pa lamang, talagang napakahirap na. Pero pag tinawag talaga tayo ng Panginoon sa paglilingkod sa Diyos, ang Diyos naman ang nangako na siya magpupuno. Sabi nga po ng Philippians 4:19, may God will supply all our needs. So sa simula pa lang po medyo mahirap, pero habang tumatagal at na-establish another level uli ng mga trials and testings na pwedeng nating maranasan. Naalala ko po nung maliliit pa yung mga anak ko, lahat po sila ay nagkaroon ng dengue. Lahat po sila nagkasakit at nagkataon ng mga panahong yon financially ay medyo wala rin po kami. Pero isang bagay na napatunayan ko na ang Diyos po talaga ay kasama namin sa paglilingkod, dahil never kaming pinabayaan ng Diyos. 3 po sila na tinamaan ng dengue, at yung mga kasabayan po nila, iniluwas na po ng Manila. Kasi nagbi-bleeding, kung ano-ano na po mga delikado. Pagka nag-bleeding na yan. Yung mga anak ko po, ganun din. Nagbi-bleed na po yung ilong nila. Tapos yung balat parang lechon na pulang-pula. Pero sabi nga nung doktor, at Christian din po yung doktor, sabi niya ay mabuti na lang lumabas sa balat yung pinaka-virus nung ano. So, ang blessing po, sa madaling kwento, naka 2 weeks po kami sa ospital. Imagine nyo kung private yung room, wala kayong pera, at tatandaan ko, 5,000 lang po talaga yung hawa ko. Ma-hospital ka ng 2 weeks, 3.
malaking usapin na po yun. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ay nakalabas kami ng ospital. Yung sabi ko na 5,000 yung pera nung pumasok kami. Lumabas kami, may sobra po kaming 15,000 pesos. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga nila, sabi nung iba, mahirap daw magpastor. Sabi ko, masarap nga magpastor. Kagaya nung sinabi mo, kumita pa. Hindi, joke lang po. Tigli 5,000 nga po yung tatlo. Sinasabi lang po yun, pero sa totoo lang, ganyan ang katapatan, kabutihan ng Diyos. And, Pero meron pa po, Bishop, yes. na matindi na dumating. At ito naman ay nalaman din ng mga taga-Quezon na isang anak ko po ay graduating ng college, yung pangalawa kong anak. At galing po sila sa campus ministry, pauwi na po sa amin. Nung sila po ay tumatawid ng karsada, nabangga po sila ng sasakyan. anong sasakyan? Isang pick-up po na nagmamadali po sila. Actually sa shoulder na. Nasa shoulder na. Pagbaba nila ng shoulder, yung sasakyan na nagmamadali, yung 3 young people, kasama yung anak ko, na-hit po sila nung sasakyan. Impact nun. Malakas po. yun. Yung dalawa po ay nung makita ko duguan, hinahanap ko yung anak ko, wala pong buhay yung anak ko. Tigas po siya eh. Wow. Nung akin pong, ganun pala po yun, habang binubuhat ko, hindi ako makatayo. Bumabagsak po lang yung tuhod ko. Hindi ko siya mabuhat. Sa Then, tension. Sa tension. Wala siyang O buhay. trauma. O trauma. Tapos po nung sinaksak na lang kami doon sa likod ng sasakyan, binuhat ko yung anak ko, tigas po talaga siya. Talagang tingin ko po ay wala talaga po siyang buhay. Pero habang kami po ay nagta-travel papunta sa ospital, sumisigaw ako sa Panginoon. Hinihingi ko yung buhay ng anak ko. Pero sabi ko, Panginoon, pakita mo sa akin na yung anak ko ay mabubuhay. Bigla po siyang umungol. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, mabubuhay ang anak ko. Wow. Pagdating po sa Chaong, sa ospital, hindi po tinanggap. Hindi po kaya. So nag-ambulance na po kami papunta ng San Pablo. At sabi nung doktor, delikado ang kanyang lagay. So bantayan nyo na kapag tumatakbo kayo, going to San Pablo, ay magsusuka siya. Talagang delikado. Nung magsuko po siya, dugo po ang sinusuka niya. Kaya talagang critical po, diretso kami sa ICU. Nakailang araw po sa ICU. At hindi po magkaigi pa rin. So dinala namin siya sa PGH sa Manila. At sa biyaya po ng Panginoon, to make the story short po, ay gumaling po yung anak ko, naka-recover, naka-graduate po siya ng college, ng agriculture, nagpahinga siya ng 1 taon, pagkatapos mamahinga, na-involve po siya sa church. Siya ang naging youth leader. And then after po 1 year, nagsabi siya sa akin na gusto niyang mag-aral ng Bible School. So nag-aral po siya ng 3 taon, at ngayon po ay siya na yung aking assistant pastor sa church. Wow. Pero gusto ko lang idagdag pa, nung panahon na yun na hindi ka sigurado kung buhay o anong mangyayari sa anak mo, ano ang naging nasa isip mo na, Lord, quits na? Walang kabuluhan na maglingkod sa'yo? May ganun ka bang mga pasok na ganun? Bishop, hindi po ako nagkaroon ng ng ganun damdamin. Ang sabi ko sa Panginoon, kung gusto mong kunin yung anak ko, masakit man umiiyak po ako noon, masakit man sa kalooban ko, ibibigay ko po sa inyo. Pero ang hinihingi ko, yung buhay niya may balik para maging kasama ko, katuwang ko, sa paglilingkod sa inyo. Paglilingkod pa rin? Opo. Ang tindi talaga. Grabe talaga kung pwede lang magpalakpakan eh. Di ba? At hindi po ako binigo ng Diyos. At Dahil siya po ngayon, assistant kasama mo ko na. po siya sa paglilingkod. At nakita ko, gwapong-gwapo. Mhm. Pastor Abner, ang tanong ko naman ngayon ay, ano naman ang magandang balita o success story sa iyong pagiging ministro o pastor? Okay po. Siguro, isa po sa masasabi ko pong success story na yung paglilingkod ko po sa Panginoon, actually, napakahirap nga po nabanggit ko nung nagsisimula ako. Pero na-establish po yung church at nagkaroon po kami ng ilang mga daughter churches pa. At karamihan po ng pastor namin homegrown. So mismong nanggaling sa church yung mga naging pastor. At para sa akin, yung po isang napakalaking tagumpay na sa paglilingkod sa Panginoon.
Ay doon sa mga pastor mo ba, walang umalis sa'yo? So far, wala pa naman po. Wow, Kasi talaga. na-develop po sa amin yung relasyon na parang ako yung tatay nila, tapos sila yung mga anak ko. Kaya kung may problema, napapag-usapan po namin ng mas maaga. Wow. So, ngayon tayo ay halos magtatapos na ng ating programa. Hindi pwede tayo magtapos na wala pang nakukuhang lesson o blessing ang mga audience natin. Kaya gusto kong kausapin mo ang ating mga audience. Ano yung pwede mong iiwan sa kanila na mag-encourage sa kanila at sila ay nanood sa programang ito na pinagpala, na busog ng kasaganahan at biyaya ng Diyos. Go ahead. Sige po, Bishop. Maraming salamat po. Actually po, isang bagay lang naman ang aking laging pinanghahawakan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po nga po ng Bible ay gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoon. So hindi para magpasikat, magmayabang, magmalaki, kasi lahat ng yun mawawala naman ng saysay eh. Pero kapag ginawa mo para sa Panginoon, sinabi nga ng Bible, your labor will not be in vain. So yung po talaga ang unang-una. At kapag ginagawa natin ang anumang paglilingkod para sa Diyos, ay masaya po tayo eh. Kasi sa panahon ng tagumpay at hindi pagtatagumpay, pag ginawa natin yun para sa Panginoon, hindi po lugi eh, hindi kalugihan eh. At saka po, siyempre sa lahat ng ating ginagawa, katulad po namin, karamihan sa mga Baptist pastors ay hindi masyadong nakikihalubilo sa ibang mga denomination. Pero ako po, ang pananaw ko po bilang pastor, may mga bagay talaga tayong hindi pinagkakaintindihan. Kasi meron talagang diversity, may pagkakaiba-iba. Sa panahon po na meron pagkakaiba-iba, ay dapat tanggapin natin yung katotohanan yon. Kung meron po naman tayong dapat pagkaisahan na kung saan express natin yung unity doon sa mga fundamental teachings ng Bible. Dapat meron tayong unity. Pero pag talagang marami po na hindi tayo pinagkakasunduan, as a Christian, as a pastor, dapat maintain natin yung charity. Kaya tama po yung sa inyo, Bishop, yung love lang. Yeah. Dapat yun ang unang nangingibabaw sa ating ginagawa at sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga pastor at sa iba pang mga kongregasyon. Kaya yun lang po ang aking laging pananaw. Hindi ko ito ginagawa para kung kanino man. Ito yung ginagawa ko para sa Panginoon at ang Diyos lamang po ang dapat mabigyan ng kapurihan. Nanonood po silang lahat sa iyo ngayong oras na ito at tayo magpapaalam na gusto ko directly kausapin mo sila. Huwag, kumbaga, idirekta mo, kausapin mo, ito ang magbigay sa inyo ng inspirasyon. Amen? Okay po. Sige, that's your last word for them. So sa inyo pong lahat, mga minamahal naming kapatid, sumusubaybay sa lahat ng panig ng mundo, na abot po ng programa ni Kuya Carding. Lalo tigit po ngayong panahon ng pandemya, talagang napakapanganib at nakakatakot din naman ang ating kalalagayan. Pero alam niyo po, no, ako'y tumugon sa panawagan ng Diyos na maging lingkod niya, meron pong isang talata na very common na alam ko memorize ng marami. Yung pong sa Proverbs, ito po yung aking life verse, ito po yung aking pinangahawakan. Sabi po ng talata, Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Talagang sa panahon po natin ngayon, ay napakahalaga na tayo po ay magbigay ng lubos-lubusan, 100% na pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos po, kahit kailan, hindi po tayo bibiguin. Amen. So, maraming salamat, Pastor Abner, and thank you sa inyong lahat, sa muli niyong pakikinig. Thank you for your watching The Carding Show. So, hanggang sa muli po, ay magkita-kita muli tayo, same time, and same moment of blessing. So, God bless po sa inyong lahat.
Iba't ibang senaryo ang iyong mapapansin. Di mo mapagkakaila katotohanan ng buhay. Kailangan ng kalinga, sila ngayon naghihintay. Saan mo man ipal ang iyong pangitain, di ba't sa iyong damdamin ikaw ngayon naninindim? Di mo mapagkakaila katotohanan ng buhay. Kailangan ng kalinga, sila ngayon naghihintay. Love lang, pairalin sa buhay. Tiyak na bibigay ang iyong pagmamahal. Love lang, huwag kalilimutan sa puso ng iyong buhay. Ika'y nagmamahal. Tayo'y magsama-sama, magkaisa sa pag-ibig ni Jesus. Tayo magmamahalan, magdadamayan sa tanging ngalan niya. Kusang bubukas na lang ang iyong puso upang ipadama at maranasan nila. Huwag mong pigilan ang iyong damdamin na sila'y iyong pansinin. Kailangan ng kalinga, sila ngayon naghihintay. Love lang, pairalin sa buhay. Tiyak na bibigay ang iyong pagmamahal. Love lang, huwag kalilimutan sa puso ng iyong buhay. Ika'y nagmamahal. Tayo'y magsama-sama, magkaisa sa pag-ibig ni Jesus. Tayo magmamahalan, magdadamayan sa tanging ngalan niya. Love lang,